Napakabuti po kasi ng Panginoon. Walang katulad. Sige. I-release mo. Overcome the devil by your testimony. Yan. Hallelujah. Praise. Purihin ng Diyos. Kasi ano yan, more than 3 years na po kasi na I was diagnosed with breast cancer. So, hindi talaga ako nagpa-chemo hanggang ngayon. Pero, andyan ang labanan. Pero ang Diyos talagang nagsusustain talaga. Amen. May mga time talaga na matindi ang pagsubok, matindi ang atake. Pero, ang Panginoon talagang hindi nagpapabaya. Kasi may mga gabi na, siyempre nandiyan dyan ang pain. Hindi ko alam kung paano ako matulog. Kaya doon ako natutuwa kasi Adlib. may mga time na hindi ako makatulog dahil nga hindi ko malaman ako anong posisyon ko. Pag sa kaliwa, masakit. Sa kanan, masakit. Pag naka-flat, on my back naman ako. Lalo naman yung pain patusok. Sabi ko, Panginoon, talaga, ano ba gagawin ko? So, kumbaga, na-consume ko na yung time ko sa prayer, so dapat matutulog na ako. Pero nandoon yung hindi pagkatulog nga dahil nga matindi ang atake ng pain. Pero pag naantok na talaga ako, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, naantok na talaga ako, matutulog na talaga ako, basta bahala ka na. Nakakatulog nga talaga ako. So pag nakatulog ako, dire-diretso talaga ang tulog ko. Pag gising ko sa umaga, Lord, maraming salamat sa napakasarap na tulog. Tapos sabi ko, Lord, salamat na maraming sa napakamapayapang magbuong magdamag. Kasi yung room ko kasi kumbaga tapat ng daanan ng mga jeep. Kahit na maingay, halos wala akong naririnig na ingay. So parang grabe ang nandoon yung kapayapaan, ang himbing ng tulog ko na parang wala akong namalayan na sakit bago ako natulog kung gaano katindi yung sakit. Parang wala na ako na alaala. Kaya talagang ako'y tuwang-tuwa sa Panginoon. Kaya minsan pag nagpunta nga ako doon sa clinic nung doktor na pinupuntahan ko, sabi niya, nakakatuwa ka naman, sabi niya. Kasi sa lahat na pasyente ko nagpupunta dito na may mga ganong kaso, ikaw lang yung nakikita ko nakangiti, sabi niya ganon. Kasi karamihan, sobrang gloomy yung mga mukha nila na halos parang mga lupay-pay, parang walang kabuhay-buhay. Tapos sabi niya, ikaw naman, panay ang ngiti mo. Sabi ko, doktora, alam mo, grasya at pabor ng Diyos yan. Kasi kung ako lang bilang tao, hindi ko talaga kakayaning umiti. Kasi ganun nga, may mga gabing ganun ang nangyayari. Pero sabi ko, napakabuti ng Panginoon kasi naniniwala ako at matagal ko nang ipinagkatiwala sa Kanya ang buhay ko. Sabi ko gano'n at saka talagang tinatanggap ko talaga yung pangako niya na by His stripes I am healed. Sabi ko gano'n. Matagal na niya akong pinagaling kasi itong mga sakit at karamdaman kung ano man ito, sa paningin ng tao, sabi ko, nandito sa katawan ko. Pero para sa Panginoon, inalis na niya ito sa akin. Pinagaling na niya ako, sabi ko gano'n. Kaya nakakangiti ako, sabi ko gano'n kasi wala naman ako magagawa kung magmukmuk ako o kaya ituon ko yung attention ko doon sa mga pain na nararamdaman ko. Lalo lang lalala, bibigat lang ang pakiramdam ko. Pero ipinagkatiwala ko na sa Panginoon yung buhay ko, sabi ko gano'n. Kaya nakakatuwa ang Panginoon, walang katulad. Kaya sa Diyos ang lahat na papuri at pasasalamat. Ayun pa pala. May mga time pa yun na pagka, lalo na pagka Sunday morning na nagmamadali ako, nagpe-prepare papunta dito sa church. Pag naliligo ako, pag tinatanggalan ko siya ng takip, talagang as in, nagpa-fountain siya. As in talagang, yung sirit ng dugo, ano talaga, napakatayog niyang ganon. Tapos minsan, hindi ako, kaya ang ginagawa ko, ini-stylean ko naman siya, maliligo muna ako lahat, maglinis muna ako ng katawan ko bago ko siya alisan ng takip. Para kung siya man umano, sa kanya lang, siya na lang yung lilinisin ko para hindi na ako mag-spend ng maraming time. Kasi baka naman, kasi, kumbaga profuse yung bleeding niya, as in may pressure. So, ang ginagawa ko na lang, pagkatapos nun, ko lang naman siya, applyin ko lang naman siya ng pressure hanggang sa mag-clot yung, yung dugo niya. Pero medyo, minsan may katagalan Pero hindi na ako natatakot. Sabi ko, Lord, tagal mo na akong pinagaling mawala din to. Kaya pagka nawawala lang din naman po siya.
Nakakatuwa pa siya kasi Hallelujah. pagkatapos ko pala siyang yung pagka nawala yung pagdudugo niya, tinitingnan ko siya sa salamin, nasan ba yung butas? Ba't wala naman? Parang nagko-close naman yung butas niya, parang wala naman siyang butas, pero pag dumugo talaga, as in, ang tayog. Praise God. Nahanap ko, nawawala naman yung butas. Sa pangalan ni Jesus, ginagapos ko at sinasaway ang lalang at gawa ng dyablo sa katawang ito at inuutusan na ito ay lumisan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo at magtapos ang kaniyang dinaraan ng mga tiisin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ng mga manggagaway at mangkukulam na sanhi ng mga kapaitan at kirot na ito, sinasaway at sinasansala ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa mga latay ni Jesucristo at sa makapangyarihang dugo at muling pagkabuhay ng Panginoon, ang kagalingan at buhay na walang hanggan ay maiyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. So, sa ibabaw po ng lupa, walang insurance. Pero sa Diyos po may assurance. Amen? No insurance but there is an assurance. Amen? Kaya nga po, makikita po natin ang kagandahan ng ating Diyos. Tayo po ay makipag-usap sa Diyos for several minutes. Sige po, kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo, salamat at ako'y buhay. Salamat ako'y malusog. Salamat sa kagandahan ng buhay. Salamat at ako'y ulo at hindi buntot. Salamat at ako'y higit pa sa mananagumpay. Salamat at magagawa ko ang lahat sa kapangyarihan ni Jesucristong nasa akin. Salamat at lagi akong may kagalakan at ito ay ang galak ng Panginoon. Salamat at laging ang mukha ng Diyos ay nakabaling sa akin at maaliwalas. Salamat sapagkat ang awat kahabagan niya ay tuloy-tuloy. Salamat at inaangat ako ng Diyos sa bawat araw. At salamat, kinawiwilihan ako at kinagigiliwan na samahan ako ng Diyos sa lahat ng sandali. Salamat dahil talagang napakabutit, napakadakila ng Diyos at tuloy-tuloy. Lahat at kabuuan ng aking probisyon at tustos ay nagbubuhat lamang sa Kanya. Kaya ako habang buhay ay magpupuri at pagpapalain ko ang banal na pangalan ng Diyos. Pasasalamatan kong lagi sapagkat ako'y may hininga dahil sa Kanya at ako ay may buhay dahil sa Kanya at ako ay laging pinatitibay at pinatatatag sapagkat ang Kanyang Espiritu ay nasa akin at ang Kanyang Espiritu ang namamahala at pumapatnubay sa akin, kaya tiyak na wala akong talo at tiyak na hindi makapagtatagumpay sa akin laban ang mga dyablo at mga demonyo sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa unahan ko at ako ay napapaligiran ng mga anghel sa bawat sandali ng aking buhay. Salamat at tuloy-tuloy na ako ay magpupuri, magdidiwang at sobrang kagalak at katuwaan ang iaalay ko sa Diyos sapagkat ako'y binubuhay niya, ako'y pinagtatagumpay niya, ako'y pinagpapala niya, ako ay Kanyang pinauunlad, ako ay Kanyang pinayayaman, ako ay Kanyang inaangat, ako ay Kanyang itinataas, alang-alang sa dakila niyang pangalan. Amen? Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya nga po, unawain mong mabuti, ang sikreto lang ng mahabang buhay, lagi mong papurihan ng Diyos. Amen? At ako po'y naniniwala na ikaw ay iaangat ng Diyos at mailalagay ka niya kung saan niya inihanda na ikaw ay dalhin. At napakaganda po ng lugar na pagdadalhan sa iyo. At ikay makikita ang kaihigdan at kaibahan. There will be a major difference. Pag inihalo ka ng Diyos kahit saang uri ng tao, you are different. Amen? Makikita yun. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ikaw ay pambihira at hindi ka pangkaraniwan. Paniwalaan mo yan. Amen? Sapagkat hindi sa pinag-aralan ng pagunlad. Ang pagunlad ay nasa pakikipag-ibigan sa Diyos. Amen? Amen. Pero patuloy tayong mag-aral. Amen? Dahil sa bawat araw, ang maraming hiwaga sa ating paligid na hindi natin maunawa sa pamamagitan ng ating intellect. Ito'y maunawa lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya,
laging alalahanin mo, hallelujah, laging alalahanin mo, without Jesus, we are nothing. Apart from Jesus, we cannot do anything. So doing things, great things, uncommon things, unnatural things is the work of Jesus Christ. Kaya sa malaot madali, yung tanggapin na, it will be Jesus all the way. Hallelujah. Because His ways are not our ways. It is higher than what we thought. His thoughts is higher than what we thought. Kaya laging mas maganda po. Yung gusto mo na ganito, maganda ang buhay mo, mas hihigtan ng isipan ng Diyos yung gusto mong maganda. Mga di pangkaraniwang pagpapala na hindi pa nangyayari sa buhay ng sino man sa atin. Yun po yung mga sorpresang ginagawa ng Diyos kung tayo lamang ay makikipagkaisa. At kung masasabi natin, "Here I am, Lord, use me." Amen? Dahil pag, "Here I am me, use me." Mahirap po yun. Pero pag, "Here I am, Lord, use me," grabe po yun. Mga imposible ang iyong mararanasan. Amen? So, ang gawain po natin is to care. If you care for somebody, then God will be your caregiver. Be a caregiver to someone, and God will be your caregiver. Alam mo, ito ay isa sa pinakamalaking panahon ng aking paglilingkod sa Diyos. Kaya humakbang ako sa pananalig at nagbigay ako ng 2 cheque na 500,000 worth. Dated September 24 and October 1. Tahimik ang satellite provider. Laging tandaan mo na kapag humakbang ka sa imposible, ang Diyos ng mga imposible ang kikilos at gagawa. Because faith is taking risk. Wala pong pananalig na walang panganib. Lagi po yang tungkol sa kamatayan at buhay. Ang isa pong pagong ay hindi lalakad kapag hindi niya mailalabas ang kanyang ulo. Hello? Kaya, this is the finest hour of my life and ministry. Ipaglaban yung pangitain ng Diyos. If you say to this mountain, "Go to the yonder place," and you believe in your heart and speak and command the mountain to go, it will go. Nais ko pong ipaunawa sa bawat isa, pag ikay malapit na sa iyong pagpapala, palaki ng palaki ang pagsubok. Hello? When you are near to the completion of your blessing, mas malaki po ang pagsubok. Pero laging tandaan mo, ang galit lang na ikay magtagumpay ay ang dyablo. Kaya sirain mo yon sa pamamagitan ng, "It's not by might, it's not by power, but by my Spirit, says the Lord. It's not by might, it's not by power, but by my Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Glory! This mountain shall be removed by your Spirit, says the Lord. Lumubog ang barko, shipwreck, sa malapit sa island of Melita o Malta. At
Ang sabi ni Pablo, walang aalis. Walang isang mang tao ang mamamatay. Alam nyo ang sikreto kung bakit sila ay iniligtas ng Diyos? Sabi ni Pablo 3 ulit sa Acts 27, be of good cheer. So anong gagawin mo sa panahon ng krisis? Be of good cheer. Amen? Huwag kang labas ng iyong bahay, nalukot ang iyong mukha pag may pagsubok ka. Kailangang maaliwalas ang iyong mukha. Amen? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ano kaya ang gagawin mo, kaharap mo, ang katulad ng kaharap ni Joseph, yung 10 busong niyang kapatid na nagtangkang siya'y patayin at ipinagbili pa siyang alipin, kaharap niya. Siya ang pinaka-ikalwa sa makapangyarihang lalaki sa Ehipto. Ano kaya ang gagawin niya? At ang sabi niya, tutularan niya ang ugali ng Diyos. In spite of all those wickedness, linagyan pa niya ng pera, ibinalik yung ibinili nila ng trigo at dinagdagan pa. At ang sabi ng Egyptian, nakatulong ni Joseph, Elohim, Elohim. Ang bait ni Elohim sa inyo dahil hindi kayo magnanakaw, ako ang nagsilid yan. Hello? Pero hindi pa rin sila makapaniwala because of their guilt. Kaya alisin mo ang guilt sa nakaraang buhay mo sapagkat hadlang yon sa kayaman ng itinakda ng Diyos sa iyo. If you can remove that guilt, alisin mo ng buong-buo yung guilt sa nakaraan at doon dadaloy ang ilang bagay. Ano po yung dadaloy? Acceptance of God. Si Job po ilang ulit. Akala niyo magaling na tao si Job? Hindi po. Mareklamo po si Job. Sana namatay na ako nung ako'y sanggol pa. Sana namatay na ako sa tiyan ng nanay ko. Napakasahirap ng buhay sa ibabaw ng lupa. Sana hindi ko na natutunan ng mabuhay. But because of the grace of God, because of the plan of God, that grace mightily protected Job. Hello? The grace of God protected Job. And in Job 42, ano ang sabi ron? And he was accepted by God. He was increased. He was blessed. And he was favored. Why? Dahil doon sa bandang huli, tinanggap po niya na ang Diyos ang maluwalhati. Amen? Sabihin mo ngayon, Diyos ko, ikaw ang maluwalhati. Ano man ang nangyayari, ikaw ang maluwalhati. Tinanong ang isang napakahusay na psychologist. At ang sabi niya, kung ang bawat tao lamang ay mabubuhay na katulad ng isang artista, hindi siya madadaig ng mga pagsubok sa buhay. Ang artista po, kahit siya maraming problema, pag sinabing action, limot na yung problema. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, habang kayo ay uupo sa hapong ito, kalimutan mo na yung huling eksena nung nagdaang 1 linggo. Ano ba ang eksena sa inyong bahay? Nagtampuhan kayo? Nagkagalit kayo? Kalimutan mo, yun ay isang yugto lamang ng iyong pinikula. Amen? It is only one part of the story. Nakukuha niyo po? So you will be the writer of your own history and story. Ikaw po ang guguhit ng iyong kasaysayan. Gandahan mo na. At ito'y magiging maganda kung magtitiwala kang lubusan sa banal na Espiritu. Amen? Sabihin mo, heto ako, Panginoon. Gawin mo ang lahat ng ibig mo. Sige po, wala rin naman tayong magagawa. Kahit hindi ka magsalitang ganyan, ang Diyos pa rin ang masusunod. Kaya magsalita ka na. Heto ako, Panginoon. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Amen? Amen.
at siya po ang masusunod. Naniniwala ka bang ang Diyos ang nasusunod? Amen. Purihin ang Panginoon. Ipalakpak ang mga kamay. At magkaingay tayo sa pagsigaw ng Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen. Praise God. Hallelujah. Kayo ba'y naniniwalang sa langit ay maingay? Amen. Hallelujah. Nasa Biblia po yan, sa langit po'y maingay. Kaya tayo ay maingay. Sabihin mo gaano kalaki ang iyong problemang dalahin ngayon. Tanong mo sa iyong katabi. Naalala ko si Lester Sumrall, isa sa hinahangaan kong lingkod ng Diyos. Hindi pa po ito mensahe. At matapos siyang makapangaral, dahil nga ang kanyang pangangaral, if the Holy Spirit is in you, you are rich. May isa siyang sermon, I am rich because the Holy Spirit is with me. So siya po'y nangaral. At nung ilang gabi na, at siya'y nasa hotel na, kailangan siya'y lumipat sa iba namang bayan. Ito po ay nangyari sa Australia. At pumunta yung elder ng simbahan na pinagdausan niya ng revival at ang sabi niya, Dr. Sumrall, I'm so proud of you because you are very rich. That is why we are ashamed to give you love offering. So, pansinin po natin, dahil ang kanyang dinikdik sa pagtuturo ay dahil sa ang banal na espiritu ay nasa kanya, kaya siya mayaman. At napaiyak, nung umalis yung elder ng simbahan, napaiyak si Dr. Sumrall at ang sabi niya, Lord, if he only knew that I have only a dime in my pocket and I don't know where shall I get my next fare to the next town. Lord, sinabi ko lamang ang katotohanan, bahala ka na po. So the key issue sa problema sa bawat suliranin ay ang ipagpaubaya mo sa Diyos ang lahat. Pagka-pray niya ng ganon, bumalik at binigyan siya ng $150. Nung panahong yun, 1960s, malaki na po yung $150. At one time naman, sabi ng Diyos, pumunta ka sa China. At siya'y nangaral ng nangaral. Ang sabi nung isang elder uli ng Assemblies of God sa Amerika, sigurado mo bang inutusan ka ng Diyos na pumunta sa China? At ang sabi niya, sigurado ako, nagpapakamatay ka, Pastor Sumrall. Walang mabubuhay doon. Pero umiyak yung lalaking yun sapagkat sa loob ng ilang panahong nasa China siya, natanyag ang kanyang pangalan dahil sa mga himalang ginawa ng Diyos sa kanya doon sa China. At ang isa sa himalan, ay kwento ko na sa inyo, kailangan niya ng malaking pera para pupunta naman siya sa Cambodia, Laos at Vietnam. At ang tinuturuan niya ay mga peasant, mga magsasaka, mga walang pera. At isang gabi doon sa revival niya, may isang babae na nasa healing line at kanyang pinatungan ng kamay. At tuwing gabi na siya ay nangangaral, nakahilera siya. At ikatlong gabi na nakahilera siya, tinanong siya, wala bang nangyayari sa iyo, sister? Hindi ka pa ba gumagaling? At ang sabi niya, nung unang gabi na ako ay nasa healing line at patungan mo ako ng kamay, dagli akong gumaling. Eh, ba't nagpapabalik-balik ka? Ayokong mawala ang kagalingan ko. At sa sobrang katuwaan, binigyan siya ng regalo at ito ay fruitcake. At siya tuwan-tuwa, pero may problema siya. Kailangan niya ang pera papuntang Cambodia, Laos at Vietnam. At gayon po man, siya nagpasalamat sa Diyos dahil may fruitcake. At nung maubos niya ang fruitcake, sa ilalim noon ay 30 dadaaning dolyar. Dahil ito palang babae, asawa ng general ng army ng China. Kaya nais ko pong ipaunawa,
lagi pong may himala ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, laging may himala ang Diyos. Purihin ang Diyos. Nakagagalak po at nakatutuwa na maglingkod sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod, nandun po ang kaligayahan. Sa paglilingkod ay ang pagsama ng Diyos ay duroon. At wala po akong hinangad sa aking puso kundi ang inilagay ng Diyos at ito ay ang ating bansa, ang Pilipinas. Naalaala ko sa 3 lugar ng South Korea doon sa panahon ng Breakthrough Prayer Tour at Church Growth Conference, 2 magkasunod na taon ng 1995 at 1996. Ako po'y lumuluha ng matinding pag-iyak na gawin ng Diyos ang Pilipinas na maunlad at pangunahin na bansa sa buong daigdig. At yun pong pag-iyak kong yun ay inalagaan ko at nalalaman ko na ito po ay buhat sa Diyos. Kaya't ngayon pong sandaling ito, yung kaganapan po noong 1995-1996. So, kung atin pong unawain more than 10 years ago, at ito po ay nag-umpisang maganap at mangyari noong 1999 na makapasok po tayo sa telebisyon. At ito po ay napakahalaking halaga ng salapi. At kailangan po na merong mahipo ang kapangyarihan ng Diyos upang tangkilikin ang bahagi ng pagbibigay ng kaloob. At kapansin-pansin po, dahil nais kong inyong maintindihan mabuti ang halagang kailangan ng ministeryong ito na nagdadala ng kadakilaan ng Diyos, ng katanyagan ng Diyos, at ng pagiging sikat ng Panginoong Hesukristo. Kaya't kayo ay aking hinahamon na maging financial partner ng gawain ito at titiyakin ko sa inyo na mararanasan ninyo ang kasaganaan. Kaya kailangan bawat isa sa atin ay magkaroon ng abundant mentality or mentality of abundance. At para ito ay mapa sa isang tao, kailangan siya ay magpakawili sa Panginoong Hesukristo. Kaya sa inyong kapasyahan na maging financial partner, katuwang ng ministeryong ito, laging atin pong aalalahanin na ang iyong pag-aani ay 100 ibayo sapagkat ikaw ay willing-willing na magbigay ng bahagi sa pananalaping kailangan ng gawain ito. At ako'y dadalangin. At iyong pagpasyahan ito at huwag mong ipagpapaliban, kundi pagpasyahan mo dahil pag hindi mo pinagpasyahan, makakalimutan mo ito at ito ay isa sa pintuan ng Diyos para sa iyong higit na mas masaganang buhay. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, ang pagtawag ay buhat sa iyo at gumagamit ka ng labi. Gamitin mo ang labing ito para ang iyong pananalita ay tumimo at matanim sa kanilang puso at maglikha ng larawan sa kanilang isipan ng kaginhawahan ng pagkamasunurin. Kaya't bigyan mo sila ng bukod tanging pagpapasya na sila ay makakaisa ko at sila ay magkakaloob dahil sa kahalagahan ng iyong salita. Pagpalain mo sila at hayaan mong masaganang
paglakbay sila sa agos ng iyong masaganang pinansyal na pagpapala sa kanilang buhay. Maganap ito sa sandali ng kanilang pagpapasya at pagkakaloob at magpatuloy sila sa pagiging financial partner ng palatuntunan ito. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya huwag kang maghimutok kung ikaw ay nasa problema ngayon. Malulutas yan. So ito na po ang mensahe. Tayo po ay manalangin muna. O Diyos na dakila aming Ama, ang susi ng aming pagunlad ay lubusang pagtitiwala sa iyo, sapagkat ika'y tapat at hawak mo ang lahat ng biyaya. At bawat pagpapala ay magbubuhat sa iyo, kaya ihahanda namin ang aming sarili para kami ay tatanggap ng malaking itinakda mo ngayong gabi na pagpapala, upang iukol namin ito sa pagluwalhati at pagpaparangal sa iyong banal at dakilang pangalan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Sa Psalms 89, mula sa verse 20 to 37, medyo mahaba-haba po ang ating babasahin dahil may ipakikita po ako sa inyong sikreto ng matagumpay na buhay. I have found David, my servant, with my holy oil have I anointed him. So, 20 to 37. With whom my hand shall be established, mine arm also shall strengthen him. The enemy shall not exact upon him, nor the son of wickedness afflict him. And I will beat down his foes before his face and flag them that hate him. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. Yun pong horn ay power. Hindi po sungay lang yun. Yun po ay power. But I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers. He shall cry unto me, Thou art my Father, my God, and the rock of my salvation. Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. My mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. His seed also will I make to endure forever, and his throne as the days of heaven. If his children forsake my law and walk not in my judgments, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. In life, there are two issues, the key issues and the side issues. Kaya po marami ang napapagod because they focus on the side issues of the problem. The key issue here, because keys are used to lock and to unlock. At kung titingnan po natin, ang sabi po sa Matthew 16 verse 18, ano po ang sabi kay Pedro? And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. The binding and the loosing is the locking and the unlocking.
At pansinin po natin the keys of the kingdom of heaven. Dahil tayo na kay Hesus Kristo, tayo ay nasa kaharian ng langit. Do you believe that? So tayo po'y nabubuhay hindi sa Pilipinas, hindi sa Amerika, hindi sa Australia. Tayo po'y nabubuhay sa kaharian ng langit dito sa ibabaw ng lupa. Sa John 3:3, nakikita ko lang po na tayo'y nasa loob ng kaharian ng langit. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So you have first to see the kingdom of God. And then in verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You were born again. Are you? Ikaw ba ipinanganak ng muli? So ikaw ba ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu? Amen. Kahit hindi mo naiintindihan, sabihin mo, Amen. Nakukuha niyo po. Sapagkat ang water and Spirit is the Word and the Holy Spirit. Another explanation is water baptism. And water baptism is the forgiveness of sin. Were you forgiven and do you believe it? Amen. Amen. You were forgiven. So ngayon, nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. So, sa kaharian ng Diyos, maraming pintuan sa loob. Praise God. So, ang pangako ng Panginoon, ibalik natin sa Matthew 16:19. At ano ang kanyang pangako? I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Kingdom of heaven. Sa ibabaw ng lupa, merong kingdom of the world at kingdom of darkness. So, kung titingnan natin, this is the kingdom of heaven, this is the kingdom of darkness, and then thirdly, is the kingdom of the world. Sandwich po ang kingdom of heaven, nasa ilalim ng kingdom of heaven, ang kingdom of darkness. Kaya wala kang talo dahil ikaw ay nasa ibabaw ng kingdom of darkness. Wala ka pong talo. Hindi ka po makukulam. Ang kukulam sa iyo, 100 lupit ang babalik sa mangkukulam na gagawa ng masama sa iyo. Hello? Bakit? Sapagkat ang pinagpala ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain. The people that was blessed and is blessed by God cannot be cursed. Sa Book of Numbers, ang sabi ni Barak, ang sabi, Balaam. Ang ganda ng pangalan, ano? Barak at Balaam. Sumpain mo ang Israel at bibigyan kita ng maraming kayamanan. At sinumpa niya ang Israel. Pero lumalabas sa kanyang bibig ay pagpapala. Payamanin ka ng Diyos habang sinusumpa niya, iba ang lumalabas sa kanyang bibig. At ang sabi ni Barak, sabi ko ay kulamin mo ang Israel. At ang sabi ni Balaam, hindi pwede. Dahil ang pinagpala ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain. I have a good news for you. Hindi ka pwedeng sumpain. Amen? So paniwalaan mo yan. Huwag yung pag nagbigo ay sino kayang kumulam sa kanya? Hindi ka kinukulam, hindi ka pwedeng kulamin dahil sa Hesus Kristo ay nasa iyo. Ang dugo na Hesus Kristo. Kaya pag ikaw ay nagbulay sa empty cross, yung cross na walang tao, alalahanin mo ang 3 bagay. Si Hesus Kristo namatay, kaya ikaw ay pinatawad. So, 3 things has to be meditated on. The death of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, or the resurrection of Jesus Christ. So the blood of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ, and life eternal. Yun po ang krus. Kaya kung titingnan mo ang krus na walang tao, laging alalahanin mo that by the blood, you were saved. Amen?
And that by His resurrection, you are revived. And you receive eternal life. Kaya wala kang talo eh. At hindi ka pwedeng matalo. Kung ikaw ang papayag na may balat ka yata sa pigi. Di ba yung kasabihan? Kaya ka siguro hindi magtagumpay sa negosyo. Hindi po totoo yun. Huwag mong paniniwalaan ang mga pinaniniwalaan ng maraming tao. Ang paniwalaan natin ay salita ng Diyos. Amen? And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. So, pag ikay may problema, igapos mo yung mga negatibo. So, close the door of the negatives. Hello? Close the door of unbelief. Close the door of doubts. And open the door of belief. Open the door of good mind. Open the door of prosperity. So, declare prosperity where your business is affected. Ipahayag mo ang bukas na pintuan ng kaunlaran at kasaganaan sa lugar na nalulugi ang iyong hanap buhay. You have the key. Amen. Hindi magkasundo ang iyong mga anak. Isara mo ang galit, isara mo ang pintuan ng selos. Isara mo ang pintuan ng insecurity at buksan mo ang pintuan na sila ay may kanya-kanyang pagpapala. So declare it, confess it, believing. Whatever you believe in your heart, you are justified. And whatever you confess, you will receive. Amen? Kaya kung gusto mong makita, yung bahay mo ay debt-free, ipahayag mo. At sabihin mo, itong bahay kong ito ay hindi pwedeng hawakan ng dyablo. And God will honor your authority. Nakukuha niyo po? Yung negosyong iyong hinahawak, sabihin mo, akin ang negosyong ito. At nakaalay ito sa Diyos. And because of that confession, then you are declaring to Satan, to demons, keep off your hands from my business. Amen. Hindi ka dapat mapagod. Humihingi ka ng pagpapala at nung bigyan ka ay napapagod ka sa pagpapala. Baka ibigay ay sa akin pag napagod ka. Hello? Huwag kang mapapagod sapagkat laging tandaan mo, kapag ikay napagod, ang ibig sabihin, wala kang oras sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabi ng Panginoon, put on my yoke, for it is easy, and its burden is light. Hindi pwedeng mapapagod ang mga anak ng Diyos. Dahil pag napagod tayo, ang ibig sabihin, pinasisinungalingan natin ang salita ng Diyos at hindi pwedeng maging sinungaling ang Diyos sa kanyang salita. Put on my yoke, for it is heavy. It is difficult and heavy. Ganun po bang nasa Biblia mo? Put on my yoke, for it is easy. Kaya yung problema mo, sabihin mo, it is easy. Be of good cheer. Kung hindi mo man maintindihan ito, watch out. Pag ginamit mo yung naririnig mo ngayon, magiging kang matapang. Because it is only boldness and fearlessness that will bring you to the height of your success. Ulitin kong muli, boldness and fearlessness. Sapagkat ang sinasamahan ng Diyos ay ang matatapang. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo'y katapangan. Sa 2 Timothy 1:7, hindi ka duwag, hindi ka duwag. Ika'y anak ng Diyos. Ano ang sabi rito? For God hath not given us the spirit of fear, but of power. So anong nasa iyo? Power. And of love. So spirit of power, spirit of love, and a spirit of a sound mind. So kung unawain natin, because the spirit of power is in you, you have all the abilities. Hindi mo yan matutuklasan hanggat walang kaharap yung abilidad mo na lulutasin, nakaangkop dun sa iyong abilidad.
Magugulat ka na lamang isang araw doon sa mga kakaharapin mo na hindi mo naman pinag-aralan sa paaralan. Pero kayang-kaya mong lutasin. Why? Because of the spirit of power. Hello? And because of the spirit of love, you can love the most unlovable person on the face of the earth. Maaaring hindi mo ito maintindihan ngayon, hindi bale. Pero pagdating ng taong mahirap mahalin, maaalaala mo itong mensaheng ito. It is not for now, but it is sometime in the future. Kaya ito ibinigay ng Diyos. Laging tatandaan natin ang salita ng Diyos at the time na naririnig mo yon, parang hindi ko maintindihan. Hindi mo ito maintindihan hanggat hindi dumarating yung angkop na panahon para maintindihan mo. Paano mo maunawaan ang pagtatahi ng damit? Kahit anong galing ng lecture, pag hindi ka umupo sa makina, hindi mo maiintindihan yan. Ganon din ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Maiunawaan mo ang salita ng Diyos pagkaharap mo na ang problema, pag nasa harap ka na ng krisis. Kaya ang unang gagawin mo, be of good cheer. Amen. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. May layunin ng Diyos. Na ikaw ay maging kamay niya, ang ilan ay maging bibig niya, ang ilan ay maging paan niya, sapagkat siya ay espiritu at kailangan niya ang bawat isa sa atin. Kaya napakaganda kung ikay kamay niya, hindi ka mawawala ng pera. Amen? At napakaganda kung paa ka niya, sapagkat ikaw ay tutustusan niya para marami kang marating na lugar, kaya ang mga ticket at airfare mo babayaran ng Diyos. Kahit 12 states ang puntahan mo. Hello? Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang kumikilos sa iyong buhay. So, yun po ang pangako ng Diyos. So, the key is the covenant. Kaya sabi ng Diyos, ikay magiging pambihirang hari. Ang sabi ng Diyos, ang mga anak mo, kung sakaling magkasala ang mga susunod mong lahi, alang-alang sa tipang ko sa iyo, David. Parurusahan ko sila, pero hindi ko sila iwawalay sa akin. That is grace. Kaya pag dumaraan ka sa mga pagsubok, laging tandaan mo, ang sabi ng Diyos, if I chastise the heathen, I will also chastise my children for their good. Kaya kung dumaraan tayo ng kaunting mga pagsubok, ang ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos dahil gusto niyang ibalik tayo sa mga himala niya. O, purihin ang Panginoon. So God is training and God is preparing us before our placement. Kaya ang titulo po ng mensahe sa gitna napalagay, Big Enemy determines size of your reward. The size of your reward. Mas malaki ang pagsubok mo. Pag malaki ang pagsubok mo, ang ibig sabihin, malapit ka na sa iyong malaking pagpapala. Amen? Pansinin po natin. Si Satanas, inagaw niya kay Adan ang authority, dominion and authority. At nung marinig niya, dahil si Satanas nag-aaral din ng Biblia. Nung marinig niya na ang lahi ni Abraham for 450 years na alipin sa Ehipto, nung marinig niya na merong ipadadala ang Diyos na deliverer, hindi naman niya kilala kung sino yung deliverer. Pero alam niya kung kailan darating yung deliverer. Kaya ang ginawa ng Paraon, siya ay linukuban ng demonyong Satanas. Kaya ang ginawa ng Paraon, lahat ng bata 2 years below, pinapatay niya yung lahat ng lalaki. Pero hindi niya napatay yung deliverer sapagkat yung deliverer ay nasa bahay ng kapatid ng Paraon. So makikita po natin na walang sino mang makahadlang sa plano ng Diyos. Mangyayari lagi ang balak ng Diyos, mangyayari lagi ang intensyon ng Diyos, at kahit na magkabali-baliktad pa ang daigdig, basta ang lalabas pa rin ay yung plano ng Diyos. Amen. Maaaring magtagal pero mangyayari.
Kaya sa iyong hinaharap, maganda ang iyong kinabukasan sapagkat maganda ang ginagawa sa iyo ng Diyos. At dumating ang panahon ng mga Herodes. At nagselos si Herod nung mabalitaan niya sa 3 haring mago, 3 wise men, na darating na ang hari ng mga hari. At siya nagpuyos ang galit. Yung galit niya ay napuspos siya ng dyablo. At nung siya ay malinlang ng 3 hari, dahil hindi sila bumalik para sabihin kung nasaan yung sanggol, nagwala si King Herodes at nag-utos na lahat ng mga batang lalaki 2 taon pababa ay ubusin. The same way sa panahon ni Moses. Pero lagi po nating tatandaan, Jesus is the governor, Jesus is the ruler, Jesus is the King of Kings, Jesus is the Lord of Lords. Kaya ikaw ay inihahanda, kaya ikay dumaraan sa mga pagsubok. Ikaw ay ginagawang mahusay sa lahat ng larangan. Sa pag-aaral, marami po ang kurso, pero sa patnubay ng Diyos, marami din ang iyong matutuklasan. Sa aking buhay, hindi naman ako broadcaster. Sa aking buhay, hindi naman ako marunong sa telebisyon at hindi naman ako actor. Pero because of the keys of the kingdom, ulitin ko muli, keys are key issues. Put on the sideline the side issues and focus on the key issues of the problem. So, ano po ba ang problema? Yung mga tao nagkukumahog para yumaman. Hindi pera ang paraan ng pagyaman. Ang paraan ng pagyaman, magpakaalab ka sa Diyos. That is the key issue. Gawin mong una ang Diyos sapagkat the greatest commandment is to love God. Huwag mong gagawin pangalawa yung greatest. Kaya sinabing greatest. Pinakauna, pinakatampok. Kaya kapag hindi ka nakikipag-ibigan sa Diyos, you are in the wrong priority of life. Mapapagod ka. At sa sobrang kapaguran, baka magkasakit pa, huwag naman sana. Kaya unawain mong mabuti, unahin mo ang una. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The greatest commandment is to love God with all our heart, our mind, our soul, and our strength, and to love others. And the second commandment is like the first, to love others with all our heart. Kaya kung magmamahal ka, ay buong puso, huwag kalakalahati. Amen? So, ngayon, atin pong gagawin yon, and we cannot love without the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one who brought love to our heart. It's the Holy Spirit. Kaya kung ibig mo na ikay makakaibig, mapuspos ka araw-araw ng banal na Espiritu because the fruit of the Spirit is love. Period. Pero may kasama ron joy, gentleness, pero iisa po yun, the fruit of the Spirit is love. And the manifestation of that love is you are joyful always. Kahit nasa gitna ka ng mga pagsubok. So, when you are in love, then God can work His plan through you. So, preparation. Inihanda si David. 8 silang magkakapatid na lalaki. At siya ang hindi siya pogi. Siya ay amoy tupa dahil siya ay pastol. Pero siya ang pinili ng Diyos. Bakit kaya? Dahil may nakita ang Diyos. Laging tandaan natin, ang sabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang titingin sa panlabas dahil hindi ako ganyan humatol. Tinitingnan ko'y puso. So si David ay may pusong katulad na sa Diyos, kaya siya ang hinirang. Nung alisin ng Diyos ang banal na Espiritu kay Saul, inilipat agad kay David. At si David kaya natanyag dahil marami siyang napagtagumpayan. So when the Holy Spirit is in you, makakaharap mo'y malalaking krisis, pero para mapabantog ang pangalan ng Diyos through you. Hello? Kaya, do not ignore the crisis in your life. And crisis most of the time
the root cause is mismanagement. If you mismanage your time to sleep, if you mismanage the food that you are going to eat, talagang magkakaroon ka ng problema. We have to manage our time. Amen? Kailangang lahat ng relasyon may oras tayo. Relasyon sa asawa, relasyon sa mga anak, relasyon sa mga kamag-anak, kahit once a year, makipag-reunion ka sa iyong mga kamag-anak. Amen? At kailangang idinadalangin mo sila. At nang sa gayon sila na may maging maunlad din. Kaya nga po ating unawain, tayo naririto dahil higit pa tayo sa mananagumpay. Tayo nasa ibabaw ng lupa dahil tayo'y ulo at hindi buntot. Pero marami ang buntot. Dahil hindi nila ginagawa ang una. Mapapagod ang isang tao na hindi kinakasihan ng Diyos. Pero pag kinakasihan ng Diyos ang isang tao, yung pinaghihirapan ng tao for 20 years, isang kisap mata ay makakamtan ng taong una sa kanyang buhay, ang Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya, pag marami kang oras sa umaga, because in the morning, God will show to us, to the people who pray first, He will show to them His loving kindness. And when you pray before retiring at night, then God will show His faithfulness. Ang gusto ng Diyos ay pag-uusap. Di ba anak? Di ba anak? Di ba? Nakakausap mo po ba ang Diyos? Dapat. At siya magsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat ng katapat ng problema is a revelation. And out of that revelation come wisdom. And from wisdom, you will interpret it by understanding and knowledge to put it into light. Magkakasunod po yan. Revelation, wisdom, then understanding and knowledge. Kaya ikaw po ay magiging matagumpay sapagkat ipakikita ng Diyos yung nangyayari sa iyo at kung saan Kanya dadalhin. Gusto mo po ba yun? Kaya nga po, salamat at walang may gusto. So, kapag ikaw ay sinanay na ng Diyos, dadalhin ka niya sa lugar na paglalagyan sa iyo. With the anointing. Amen? So, after training, He will place you to the placement where He planned, and He will put on you the anointing, the power of God, the wisdom of God, everything that you need to be successful. God will provide for all your need. So close your eyes and let us pray. Father God, we thank you so much that though at this moment it seems sa pagkakataong ito ay parang hindi mahagip ng bawat isa sa amin, pero may nangyayari po sa kanila ngayon. Gawin mo po na lantad sa kanila yung lahat ng kanilang narinig at simpleng maunawaan nila ito ng maliwanag at hayaan mo po na ang kalooban mo ay maging nilang kalooban at gawin ito kapag daka at sila ay lalakad sa pinagpalang landas. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So tayo ay magpahayag. Jesus, Ikaw si Jesucristo ng aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang protector ko. Ikaw ang dakila kong manggagamot. Ikaw ang karunungan ko. Ikaw ang katwiran ko, ikaw ang kabanalan ko, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Magpakailanman. Amen! Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.